Kamusta po kayo? Para lang nanonood ng sine. Tama po ba? Ako po si Chia Atienza, ang bunso ng dating Buting Mayor nito, Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Parang may mga nakikita ako dito ng Kababaihan ng Maynila na original. Naaalala niyo ba, 40 years ago, may isang maliit na bata na sumasama sa aking ina na mataba at maliit. Ako po yun. Pero ako ang naturuan nila kung paano ito pagpatuloy, kaya tinanggap ko ang pagiging direktora nito. But anyway, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Tayo lang naman. Sino ang mas gwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Masyado kayo mabait. Si Ali, hindi ko sasabihin yun. Pero kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin pa ay nasa telebisyon bilang sa broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, kung saan man niya akong daling karera, bibit-bitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. So 7 years ago, ako po'y nabigyan ng programa para umikot sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At nakita ko sa aking paglilibot, kahit ano pa lang ang iniiyak natin. Minsan, maliit lang naman ang hiling ang gusto natin mula sa gobyerno. Pero kung ang gobyerno pala ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin para tayo lahat. Pag-ikot ko dito sa lungsod ng Maynila ng ilang taon, nakita ko, hindi natin kailangan lumayo. Minsan nandun sila sa ating mga distrito, sa ating barangay. Minsan tayo ngayon meron tayong maliit na hiling na alam natin, kaya naman matugunan ng gobyerno, pero kahit ano man ang iyak natin, kung hindi nga marunong makinig ang gobyerno, wala tayong mangyayari. Kaya nga ako po tinanong ni Yorme kung maaari niya ako maging katambal, sa totoo lang po, tinignan ko kung pareho kami ng puso. Dahil bilang isang broadcast journalist, meron pa ako mga tinayong mga advocacy, ang mga sektor na pinaglaban ko po yan. Pero bago yun, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay bulaklak, hindi ba? Di ba mahilig siya sa polo shirt? Alam niyo, kwento ko lang. Dahil ako po ang bunso sa anim na magkakapatid. Alam po ng aking mga kapatid at ng aking mga magulang, pag ako'y tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan ang buong pamilya ko sa akin, hindi po ako natitinag. Kamakailan, naalaman ko po na pinagplanuhan ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Pinagplanuhan nila na ipasuot sa akin ang polo shirt ng aking ama. Sabi nila dahil dati daw sinuot yun ni Ali nung kampanya. Kaya ang ginawa ko kinabukasan, nang patatakpo ako ng malaking bulaklak sa akin, pinapagbigyan ko sila pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam mo, kaya po makulay na bulaklak ang aking napili dahil naniniwala po ako sa pagiging inklusibo. Ang sabi ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba ako? Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa aking trabaho, marami pong sektor pa rin ang napag-iiwanan. Kaya para sa akin, noong ako'y naging panahon, ako'y naging boses ng ating mga kababayan na umiiyak mag-isa, tinayo ko po ang mga sektor na walang boses. Ang una po dyan ay ang ating mga senior citizens. Taas po ang kamay ng seniors dito. Diyos ko, lahat pala kayo seniors? Si tatay, akala ko bugoy na bugoy. Akala ko naman pinata pa. Si nanay, akala ko talaga hindi pa. Hindi, pero alam nyo, kaya ako pumahal ang senior citizens at pinaglalaban ng iyong boses. Dahil naniniwala po ako na noong mga panahon na kami ay mahina at kayo po ay malakas, kayo po ang nag-alaga sa amin. Kaya ngayon na nagbaliktad at kami naman ang malakas, kami naman dapat ang mag-alaga at magmahal sa inyo. Nung tinignan ko po ang alcalde si Yorme ko ang ginawa niya para sa ating mga senior citizens, nakita ko, prioridad po kayo ni Yorme. Ika nga niya,
alagang parlor ang aming mga nanay at tatay. Naaalala niyo po ba na kumakatok sa inyong mga pintuan ang gatas ni Ensure? Naaalala niyo po ba na pagkaarawan ninyo, malaking cake ang nakukuha niyo? Kaya ko po sinabing malaki dahil nalaman po namin na lumiit. Hindi na raw cake, naging cupcake. At naaalala niyo po ba ang pensyon? Yung umpisa ng pamibigay ng 500 sa inyo. Lahat po yan, panahon ni Yorme. Kaya sabi ko, tamang-tama, mahal mo rin ang aking mga nanay at tatay. Pareho tayo. Ang ikalawang aking tinatayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Hindi ko po alam kung alam niyo, ngunit nung ako po'y bata pa, kami po ay nagampon ng 2 bata na parang may kapansanan. Isang bulag at isang pong may ADHD. Dahil meron po kaming shelter for unwanted babies. Kami kumukupot sa mga sanggol na tinatapon sa labas. At walang may gustong kumuha sa kanila dahil may kapansanan sila. Kaya tinanggap namin sila bilang aming pamilya. Ngayong malaki na sila, nakita ko, ang hirap ng buhay pag may kapansanan. Kaya dapat sila pinagtatanggol, inaalagaan at sinusuportahan. At dahil doon, ako po yung naging boses ng ating mga kapatid na may kapansanan. Pagtingin ko sa ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila, nakita ko, mahal din niya ang mga PWD. Naaalala niyo po ba na nagkaroon tayo ng isang batas na Job Inclusivity Act? Ang ibig sabihin, ang ating mga kapatid na may kapansanan at senior citizens, maaari pong magtrabaho dahil doon kay Yorme. At kung nakita ko na mahal din niya mga PWD, sabi ko, tama-tama, 2 na, mahal mo rin ang aking mga PWDs na pinaglalaban. Pangatlo, kung si Yorme ay batang tondo, si Chia Atienza ay batang bukid. Hindi po ako lumaki sa farm. Ako po ay lumaki sa St. Andrew's Field. Alam niyo po kung saan yun? San Andres Bukid, Manila. Kayo rin po? Ay, San Andres. Ako po lumaki sa San Andres Bukid. Marami po mga Muslim na nakatira doon sa aming barangay. At dahil doon ang trato ko sa kanila, bilang aking mga kapatid na pamilya. Kaya nung ako po ay naging broadcast journalist, tinayan ko po sila, pinakita ko ang kagandahan ng kanilang kultura. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, mahal din niya ang ating mga kapatid na Muslim. Siya po ang kauna-unang alkalde na gumawa ng Islamic Cemetery at Manila Muslim Affairs. Ang galing, di ba? Pero alam nyo, magsusumbong lang ako. Nalaman namin kamakailan, sinarado po ang Manila Muslim Affairs. Hindi ko po alam kung bakit. Ang iniisip nila, pag sinarado yun, makakalimutan ng mga Muslim ang kalingan ni Yorme. Tingin nyo ba makakalimutan ng mga Muslim si Yorme? Hindi. Tingin ko rin hindi. Kaya pag-upo po namin, ibabalik namin ang Manila Muslim Affairs. Ang panghuling sektor na aking tinatayuan, kukwento ko lang. Noong ako po nasa kolehiyo 25 years ago, kailangan ko lang talagang sabihin, 25 years ago ako nag-college dahil akala po ng iba, 25 years old na ako. 43 na po si Chia Atienza. May 3 na po ako anak at halos 20 taon na po akong may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dala na po ako. Yari ako sa asawa ko mamaya. Pero, yun nga, nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo, ang sabi ng aking ama sa akin, mayor po siya ng Manila noon, sabi niya, maghanap ka na ng trabaho dahil ikaw magbabayad ng tuition fee mo. Buti na lang na-discover ako ng ABS-CBN at kinuha po ako bilang isang artista. Kaya working student po ako noon. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Sikat yun, di po ba? Kasabay ko si Heart. Si Heart Evangelista sumikat. Si Chia Atienza hindi po sumikat. Pero okay. Kaya pinaniniwala ko, kaya ako hinayaan ng Panginoon na dumaan doon para makita rin ang kalagayan ng ating mga kapatid na parte ng LGBTQ+ community. Meron pong diskriminasyon pa rin pagdating sa kanila, lalo na pagdating sa oportunidad. Kaya sila rin ang aking pinaglaban. Dahil sabi ng Panginoon, pantay tayo dapat sa kanila. Tinignan ko ang ginawa ni Yorme nung siya ay alkalde ng Maynila at nakita ko, mahal niya ang mga LGBTQ+. In fact, meron po siyang grupong Bekshis o
pareho tayo ng prioridad. Sabi ko, nahanap ko na yata ang soulmate ko sa public service. Dahil doon, pinili ko po ang aking matamis na oo. Sabi ko, papayag ako maging katambal mo bilang PCR. Nasa television ako natatrabaho, ngunit mahinain po ako, kaya bababa ako sa inyo dahil gusto ko kasama ko kayo. Noong nakita ko, nasabi ko, sige papayag ako maging katambal mo, tinanong ko pa rin siya. Sabi ko, sa lahat ng pwede mong kinuwang busy alkalde, ang dami naman may gusto. Ang daming nag-apply. Tayo, gusto mo ba? Pati ko, pati si tatay, gusto mo yung busy alkalde ni Yorme. Pero ako tinanong ko, bakit ba ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, unang-una, kilala kita bata ka pa lang. Nakapagtapos ka ng political science major and governance. Maari ka pumasok sa mundo ng politika noon, ngunit sa halip, ginamit mo ang posisyon bilang bunsong anak ng alkalde ng Maynila para tumulong diretsyo sa kapwa. Totoo po yun. Dahil pinag-aralan ko ito, ako po yung nag-aral ng political science major and governance, simula na lang ako'y nagkaroon ng malay dito sa mundo, ito na po ang aking buhay. Public service. Dahil yun po ang naging buhay ng aking ama at ako po'y sumuporta sa likuran niya. Ngunit imbes na pumasok sa mundo ng politika nung ako'y bata pa, pinili ko pong maging boses ng mga kabataan. Nung ako po ay naging ina, naging boses ng mga ina. At nung ako po ay naging broadcast journalist, pinili ko pong maging boses ng mga kapatid natin na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At dahil doon, sinabi ni Yorme, ganyang klaseng tao ang gusto kong kasama sa susunod na administrasyon. At dahil ako po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, naniniwala po ako na ang ating mga kapatid na hinahayaan nilang maluto ang kanilang mga katawan sa ilalim ng init ng araw, araw-araw, para lang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Dapat sila ay minamahal, sinusuportahan at hindi po sinasaktan. Ang ating mga kapatid na nawalan ng pag-asa, na hindi na marunong tumayo sa kanilang mga paa, dapat sinusuportahan ng gobyerno at binibigyan ng oportunidad pagdating sa livelihood. Dahil naniniwala po ako na ang dignidad ng tao babalik kung tayo ay marunong tumayo sa sarili nating mga paa. At nung sinabi sa akin ni Yorme na willing siya suportahan ang livelihood para sa bawat Manilenyo na malapit po sa aking puso. Ang sabi ko sa kanya, Yorme, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo. Dahil alam ko, ikaw ang karapat-dapat na alkalde ng Maynila. At dahil alam ko, ang ating mga kababayan ngayon ay umiiyak na sila ay mapakinggan muli, gaya ng panahon na ikaw ay alkalde. Alam niyo po, isa lang ang narinig naming sigaw mula sa Manilenyo simula nung kami ay umikot sa Manila. Ibalik si Yorme! Yes! Alam mo, kaakibat ng sigaw na yan ay isang dasal ng mga puso nyo na maramdaman na kasama kayo muli ng gobyerno. Na gusto nyo kumatok muli ang serbisyong dati kumakatok sa inyong mga pintuan, na dati naririnig kayo at may say kayo sa gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit sana, isama niyo rin po balang araw si Chief of Police. Ang trabaho po ng DC Alcalde ay gumawa ng mga batas. Maging presiding officer, maging ina ng konseho, ipaglaban ng mga batas na makikinig sa bawat Manilenyo. Kaya importante na ang DC Alcalde na pipiliin nyo balang araw ay mabusisi at sensitibo sa pangangailangan ng mga Manilenyo. Makakaasa po kayo na kahit na wala akong posisyon noong ako'y bata pa hanggang ngayon, pinaglaban ko ang boses ng mga kababayan natin na umiiyak dahil wala pong makikinig sa kanila at makakaasa kayo na kung ako po ay nagtatalaga bilang DC Alcalde ni Yorme, susuportahan ko po ng buong buo ang programa na minahal nyo nung siya ay alkalde ng Maynila.
nagbago mula sa administrasyon niya sa administrasyon ngayon. Dahil binago po ito ng City Council sa pamumuno ng kanilang vice alcalde. Huwag kayong mag-alala. Dahil naririnig po namin ang mga puso nyo at palang araw, ibabalik namin ang lahat ng mga programa, proyekto ng mga ninyo na alam nyo ay talagang nakabuti sa syudad ng ating lungsod. Kung meron man akong kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, yan po ay ang aking kapasidad na makinig sa tao, na makiramdam. Pag pinagsama niyo si Yorme at si Chia Atienza, palang araw, may puso na kayo, may mga kamay pa kayong mabilis kikilos para mapunan at masolusyonan ang mga problema at kinakaharap ninyo. Pero sana, isama niyo rin po ang lahat ng konsyel sa aking likuran. Dahil kailangan kumpleto po kami para magawa ng mga batas na talagang makatutulong sa inyo. At sana isama niyo rin po ang aming Congressman JP, para itulong kami makuha mula sa national government. Alam niyo po, hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito na hindi po nag-iiwan ng alaala. Ayoko po kasi nang maaalala niyo ng una, ang aking mukha. Ang mukha, pumapahid. Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, nakakalimutan. Ngunit ang puso, kahit kailanman, hindi po yan nagbabago. Ang puso, maaasahan ninyo. Kaya pwede ko po bang ipuwi ang aking puso sa inyo ngayong umaga? Yes! Pero pwede ko ba kayong awitan? Dali namin yan. Dahil ang awitin to, ito po ang gusto kong ipuwi sa inyo ngayong araw, na gusto kong aalingaw hanggang pag-uwi ninyo para sa inyo.